Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Lods Nilo Ostobo, shoutout po sa iyo Babe Lee Blanco at sa lahat ng OFW, shoutout po sa iyo Boss General Cabs, shoutout po sa iyo Idol Daniel Jimenez at kay Adoy Samanti ng San Nicolas Talisay na mahilig mag-ML, shoutout po sa iyo Lods Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz. Shoutout po sa iyo Idol Harold at sa nanay at tatay mo na si Lolita at Arnold Lopez ng Orani Bataan. Shoutout po sa iyo Boss Johan Rojed. Shoutout po sa iyo Lods Ruben Labanon. Shoutout po sa iyo Boss Emmanuel Romero. Shoutout po sa iyo Idol Sensei Gaming ng Napoli, Italy. Shoutout po sa iyo Idol Ruben Mantalaba. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, tinignan ni Honam-do si Bongde-ala sa isip-isip nito na mukhang hindi alam ng Shadow Hand kung paano hahawakan ng mga disipulo ng Institute na wala na sa kontrol nila ang sitwasyon kaya nagawang maligtas ng kapwa-disipulo ang mga nasa panganib, gayunpaman ang lahat ng bagay sa loob ng Athenaeum ay nasunog na. Kaya masasabi niyang mission complete ito, wala na silang pwede pang gawin ngayon kaya ito na ang oras para umatras at iulat ang mga nangyari. Kaya gumamit ng telepathy si Honam-do at sinabi nito na mag-iwan lang ng konting tao at ang iba ay umatras na. Malugod na sinang ayaw na naman ito ng Shadow Hand, kaya nagtaka sila Giho nang biglang nawala si Honam-do. Ang lahat ng Shadow Hand Squad ay sabay-sabay na din nagsialisan. Naiinis si Giho sapagkat ang ginawa lang ng mga ito ay ang harangin sila at pagkatapos noon ay basta-basta na lang ang mga ito na umalis. Sinabi ni Jium Namgang na ang Millionbok Athenaeum ay tuluyan ng guguho anumang oras, kaya nababahala na tinanong ni Giho si Jium Namgang kung nakita ba nito si Yuseong sa loob ng Athenaeum, sapagkat pumasok ito sa loob, napatahimik lang si Jium Namgang sa tanong ni Giho, at pinagmasdan lang ng dalawa ang Athenaeum habang unti-unting gumuguho. Sa kabilang banda ay pinapasa na ng dual-minded sage ang teknik kay Yuseong. Ayon sa isang ulo na ngayon ay namana na ni Yuseong ang dual-mind technique. Unti-unti na ni Yuseong minumulat ang mga mata nito. Sinabi ng isang ulo na hindi dapat si Yuseong makonsensya sa paglaho nila. Sa totoo lang ay sila dapat ang humingi ng pasensya sapagkat may iwan nila dito ang mabigat ng responsibilidad ng pagkakaroon ng dual-mind technique. Sinabi naman ng isang ulo na ang kasama niya lang ang hihingi ng pasensya subalit siya ay hindi. Hindi na lang makapaniwala si Yuseong sapagkat magkaiba ng ugali ang dalawang matanda na ito. Paanong nagawa ng dalawang ito ang mabuhay ng matagal sa iisang katawan? Habang unti-unti nang naglalaho ay sinabi ng isang ulo na may isang bagay lang na dapat laging tatandaan ni Yuseong. Tinanong ng ating bida kung ano iyon, sinabi ng isang ulo na ang ibang bersyon ng sarili ni Yuseong ay mas malakas kaysa sa iba. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na hindi niya ito kakalimutan. Habang pinagmamasdan ang unti-unting paglaho ng dual-minded sage, ay biglang sinabi pa ng isang ulo na muntik na niya makaligtaan na sabihin ito, o mas mainam na sabihin niya na may biglang isang bagay lang ang nangyari na dapat na ipaalam niya dito. Nagtataka na tinanong ni Yuseong kung ano ito. Sinabi ng isang ulo na may mga kahoy na nasusunog ang pabagsak sa ulo ni Yuseong. Nagtataka naman si Yuseong sapagkat hindi niya makuha ang ibig ipahiwatig ng mga ito. Tumatawa naman ang isang ulo habang sinasabi na ang Yuseong sa tunay na mundo ay malapit ng mabagsakan ang ulo nito ng nagbabagang mga kahoy, kasama ng kaibigan niya. Nabahala si Yuseong nang mapagtanto na may sunog nga pala na nagaganap sa tunay na mundo. Sinabi naman ng dual-minded sage habang malapit ng maglaho na huwag mag-alala si Yuseong sapagkat ang 2 oras dito sa loob ng barrier ay isang pikit lang ng mata sa tunay na mundo. Nakahinga ng malalim si Yuseong nang malaman ito sapagkat may oras pa siya para makaaksyon at maiwasan ito. Tinanong ng isang ulo ang kasama nito na kung gaano na sila katagal ngayon na nag-uusap. Sinabi naman ng isang ulo na sa tingin niya ay 2 oras na. Nagulantang na lang si Yuseong na
nang malaman na 2 oras na pala sila nag-uusap at ang ibig sabihin lang ay malapit nang tumama sa kanya ang nagbabagang mga kahoy sa tunay na mundo. Hindi na lang siya makapaniwala sa dalawang matanda na ito sapagkat nagawa pa ng mga ito na mang-asar sa huling pagkakataon. Nagpaalam na ang dull-minded sage sa ating bida at pahabol pa ng mga ito bago tuluyan na maglaho na wag kakalimutan ni Yuseong ang ipinagagawa nila dito. Ang libro na tumagal ng 500 taon o mas mainam na sabihin na 270,000 na taon na matapat na nagsilbi sa layunin nito, ay tuluyan ng naglaho. Nagpapasalamat siya sa dull-minded sage sa mga ginawa ng mga ito, at kahit na hindi siya sigurado kung makakayanan niya maging mahaba ang pasensya tulad ng ginawa ng dalawa, maaari na ng mga ito na ipagkatiwala sa kanya ang lahat ngayon. Nakabalik na si Yuseong sa tunay na mundo, at agaran niyang nilinggan ang mga kahoy na malapit nang bumagsak sa kanila. Agad-agad naman siyang kumukuha ng isang bagay sa inventory niya, at habang nilalabas ang uniforme niya ay hindi man siya sigurado kung sapat na ito subalit wala na siyang ibang pagpipilian pa, kaya agad na binalot ni Yuseong si Demonggi ng uniforme niya, habang sinasabi na aalis sila sa lugar ng 10th floor kung saan na-trap si Demonggi, at mabilis na naiwasan ni Yuseong ang mga bumabagsak ng kahoy habang karga si Demonggi. Lumabas ang notification na matagumpay ni Yuseong natapos ang misyon. Natanggap na rin niya ang martial art technique, Fire Resistance Level 1, abilidad para mapataas ang resistance ng katawan niya sa apoy. Habang tinatakpan si Demonggi gamit ang katawan niya ay sa isip-isip ni Yuseong na kung pwede lang sana maprotektahan din si Demonggi ng abilidad na natanggap niya. Sa ngayon ay nahihirapan na silang huminga at ang gusali ay tuluyan ng guguho anumang oras. Mamamatay silang dalawa kapag hindi siya nakahanap ng paraan para makalabas sa gusali. Gamit ang Agility Manifestation Level 1, ay mabilis na bumababa si Yuseong habang iniiwasan ang mga kahoy na papabagsak, subalit biglang gumuho ang itaas na bahagi ng kinaroroonan nila na kinabahala ng husto ni Yuseong. Malakas na sumabog ang itaas na bahagi ng Athenaeum. Sa lakas ng pagsabog nito ay unti-unti nang gumuguho ang gusali. Sobrang nababahala na si Giho habang pinagmamasdan ang unti-unting pagguho ng gusali, samantalang si Jium Namgang ay wala parang emosyon na nakatingin lang sa gusali. Sa kabilang banda ay pinagmamasdan ng leader ng Senado ang nangyayaring sunog sa malayo. Habang nakatingin sa malayo ay sinasabi nito na Amitabha Buddha Guanyin Bodhisattva. Matagumpay na dumating si Honamdo sa likod ng leader ng Senado, at magalang na sinabi nito na nagawa nila ng maayos ang pinag-uutos ng Lord nila. Lumapit naman ang leader ng Senado at sinasabihan nito si Honamdo na magaling ang ginawa nito. Tinanong ng leader ng Senado na kung nakita ba nito si Jium Namgang sa lugar na iyon. Sinang-ayon na naman ito ni Honamdo, at sinabi pa nito na totoo ang bali-balita na si Jium Namgang ay ang Lightning Sky Demon. Tumatawa naman ang leader ng Senado habang sinasabi na mukhang nakita mismo ng mga mata ni Honamdo ang tunay na lakas ng isang Prime Evil Incarnates. Napatigil saglit ang leader ng Senado, at tinanong nito ang patungkol kay Yuseong, kung alam ba ni Honamdo kung nasaan ang batang iyon. Ayon naman kay Honamdo na nasa loob ng Millionbok Athenaeum ngayon si Yuseong. Napapaisip na lang ng malalim ang leader ng Senado sa nalaman niya. Biglang nilinggan nito si Honamdo at tinawag niya ito. Tinanong ng leader ng Senado na kung ano naman ang ginagawa ni Honamdo habang si Yuseong ay pumasok sa loob ng Athenaeum. Nabahala naman si Honamdo dito, hanggang sa maramdaman niya ang pagsakit ng puso niya na para bang pinipiga ito sa sakit. Malakas na humihingi na kapatawaran si Honamdo sa kapabayaan niya. Habang papasok na sa loob ng gusali ay sinabi ng leader ng Senado na kalimutan na lang ito ni Honamdo. Ipagdasal na lang nila na sana ay maawa kay Yuseong ang Buddha, at tuluyan na itong umaalis habang sinasabi ang Amitabha Buddha Guanyin Bodhisattva. Pinagpapawisan na lang si Honamdo sa mga nangyari. Sa kabilang banda ay gumuguho na ang Millionbok Athenaeum. Gumugol si Yuseong ng 1 taon sa gusali na ito para lamang maging pamilyar siya sa bawat sulok ng gusali na ito, subalit ngayon ay gumuguho na ito. Nagawa din niyang mapuno ang willpower niya sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro na lagpas sa 100,000 sa gusali na ito.
kung hindi dahil sa taas ng willpower niya ay baka hindi niya napagtagumpayan ang pagsubok na Infinite Self-Transcendence Barrier. Ang bigat ngayon ni Demonggi ay magaan, pero higit pa riyan, ay may ibang bigat siyang nararamdaman ngayon sa balikat niya, at ang bigat na ito ay ang 270,000 na taon na kailangan niyang pasanin habang buhay. Umabot na ang willpower ni Yuseong sa 100, sa ngayon ay ang willpower niya ay na-modified na. Ginamit ni Yuseong ang bagong niyang teknik na Dual Mind Technique. Ang willpower na meron siya ay napalitan ng IQ stats, kaya nabuksan na nito ang willpower modification level 1. Sa ngayon ay may IQ willpower modification level 1 na siya. Ginamit na din ng ating bida ang 10-weapon Demon Style Dual Weapon Art, Dual Mind Technique. Makikita natin na habang sumusulong si Yuseong sa apoy ay ang isang pagkatao nito ay binibigyan siya ng madadaanan para hindi sila matupok ng apoy. Nagpatuloy ang ating bida sa pagsulong habang ang isang pagkatao niya ay patuloy din na binibigyan siya ng madadaanan sa pamamagitan ng pag-atake sa mga apoy. Gayunpaman ay hindi pa rin maiiwasan na masugatan si Yuseong sa sobrang init ng apoy. Habang nakakaramdam ang sobrang init ay tumataas ang bagong martial art niya na fire resistance at sa ngayon ay level 2 na ito. Habang patuloy na umaabante para makalabas sa gusali ay ang mga damit niya ay nasusunog na din, ang balat niya ay naluluto na sa init, subalit may bagong balat ang pumapalit sa nasusunog na parte nito. Ngayon ay naintindihan na niya kung para saan ang abilidad na fire resistance at kung paano pa niya ito mapapataas. Sa ngayon ay umabot na agad sa level 3 ang fire resistance niya. Mas lalo siyang lumalakas ng walang limitasyon sa loob ng apoy, subalit alam niya na hindi pa rin ito sapat kung ang mga balikat niya ay kailangan buhatin ang bigat ng responsibilidad ng mundo at ng 270,000 taon, sapagkat kailangan niyang magpatuloy pang lumakas ng mas higit pa. Makikita natin na matagumpay nang nakalabas ang ating bida sa gusali ng Athenaeum kasama si Demonggi. Hindi makapaniwala ang mga disipulo na nakasaksi sa paglabas ni Yuseong sa gumuguhong gusali. Namamangha ang lahat ng ito sa nakikita nila sapagkat nagawa ni Yuseong na mailigtas si Demonggi sa loob ng Athenaeum. Habang unti-unting bumabalik ang mga nasunog na balat niya ay sa isip-isip ni Yuseong na nagawa niyang makalagpas sa huling bugso ng nagbabagang apoy at matagumpay na nakatakas ng ligtas, at ang Million Book Athenaeum naman ay tuluyan ng gumuho na para bang pinahiwatig ng gusali na ito na natapos na niya ang layunin niya. Gaano ba katagal sa tingin nila bago mawala ang 1,000,000 na libro? Ito ay isang araw. Totoo na isang araw ay sapat na, mga nasa 10,000 na libro na lang ang nagawang mailigtas ng Institute sa sunog. Ang karamihan sa mga ito ay mula sa mga pangunahing teksto ng martial arts at mga pangunahing taktika sa labanan, hanggang sa mga nobelang teksto mula sa mga panlabas na lupain, gayon din ang iba't ibang makasaysayang teksto at estratehikong manual ng bansang Junguan at Merem. At sa gayon, sa tila isang iglap, ang Million Book Athenaeum ng legal na Pakseyan at ang mga teksto nito ay naging usok na lang. May mga araw na nagpatuloy ang investigasyon sa pagkasunog ng Million Book Athenaeum, at syempre ay may hinala na ang senior instructor na si Cho Hui-do ang nagsimula ng sunog dahil nakita siya ng 3 tao doon mismo sa loob ng Athenaeum. Subalit ang nakakaaliw dito ay, hindi na umusad pa ang investigasyon dahil ang sospek ay biglang naglaho, literal na walang bakas sa kanya, walang katawan na matagpuan kaya malaking palaisipan kung buhay pa ba si Cho Hui o patay na. Ang 9 sect at 5 noble houses, pati na rin ang ibang mga opisyales sa Merem Alliance ay wala masyadong naging reaksyon o nasabi patungkol dito, dahil kung tutuusin, hindi naman mga mahahalagang pagmamay-ari ng mga ito ang mga libro at teknik ang nasunog. Para sa kanila, ito ay mga pangunahing panimulang teksto lamang, ang uri ng mga aklat na kapaki-pakinabang lamang para sa maliliit na sekta na may mahihirap na batayan, o para sa mga disipulo sa mga normal na akademya. Para sa mga noble sect at sa mga pamilya ng mga ito, ang mga libro na iyon ay isa lamang mga basura kaya wala silang pakialam kung anuman ang nangyari sa mga iyon.
Sa huli, ang Millionbok Athenaeum ay napagpasyahan na kusang nag-aapoy, tulad ng maraming wildfire na karaniwang nangyayari sa taglamig, at ang pagsisiyasat ay natapos ng walang anumang abiso. Sa halip, isang pangalan na patuloy na lumalabas sa bibig ng mga estudyante dahil sa pangyayaring ito. Habang nakatingin sa malayo ang ating bida ay may tumawag sa kanya ng bayani ng libro na si Guan. Ayon sa isang disipulo na si Yuseong daw ang bayani na kumalaban sa mga shadow hand at tumalon sa nagngangalit na apoy para sa kanyang kaibigan. Tinanong din ito kung nasaan ang kaibigan niya na palagi niyang kasama magbasa ng libro. Ngumiti na lang si Yuseong habang sinasabi na nasa tabi niya lang ang kaibigan niya. Ang kanyang hindi matitinag na pakiramdam ng pagkakaibigan ay inihambing sa sinaunang hindi mapaghihiwalay na magkaibigan na sina Guan at Po. Si Yuseong Dan ay binansagan noon bilang bayani ng libro na si Guan para sa paglukso sa nasusunog na gusali upang iligtas ang kanyang kaibigan, habang si Demonggi ay pinangalan ng Bookworm Po para sa pagligtas ng kanyang ilong sa isang libro kahit na ang gusali ay nasusunog sa kanyang paligid. Kapag magkasama ang dalawa ay ang tawag sa kanila ay ang The Guanpo Book Buddies. Nadidismaya na lang ang ating bida sapagkat noong una ay binansagan siyang The Storm Dragon of Soan, sumunod ay ang pasaway ng library, at ngayon naman ay ang tawag na sa kanya ay ang bayani ng libro na si Guan. Tumatawa naman si Demonggi habang sinasabi na hindi lang silang dalawa ang may bansag na tawag, pati na rin ang iba pang kaibigan ni Yuseong kasama na si Bongdeola. Napalingon si Yuseong dito at tinanong si Demonggi na kung nagising na ba si Bongdeola. Ayon naman kaya Demonggi na hindi pa rin gumigising si Bongdeola. Malungkot na sinabi ni Demonggi na hindi niya pa din maintindihan ang nangyari noong araw na iyon. Parehas sila ni Bongdeola na binabasa ang huling pahina ng Dolmine Technique, at nang pagkatapos nilang basahin ang huling pahina ay bigla siyang hinigop sa loob ng barrier ng libro at pagkatapos noon ay hindi na niya alam ang mga sumunod na nangyari. Kahit na ang nangyaring sunog at pati na rin kung anong nangyari kay Bongdeola kung paano ito nasaktan. Sinabi naman ni Yuseong na huwag sisihin ni Demonggi ang sarili nito sapagkat hindi nito kasalanan. Sa isip-isip ni Yuseong na hindi niya alam kung inatake ba ni Chohwei si Bongdeola sapagkat pwede itong maging witness sa krimen o dahil na dinadisipulo ito ng Chancellor. Subalit ngayon ay hindi na matagpuan pa si Chohwei at ang biktima nito na si Bongdeola ay hindi pa rin nagkakaroon ng malay. Walang paraan para malaman nila kung ano ang tunay na nangyari noong araw na iyon. Subalit isang bagay ang sigurado siya, ang pagkawasak ng Millionbok Athenaeum at ang pagkakakoma ni Bongdeola, ay ang lahat ng ito ay kasalanan ng Senado. Sa ngayon ay malinaw na para sa kanya kung ano ang susunod na hakbang ng mga ito. Sa kabilang banda sa loob ng Senado ay sinabi ng elder ng Mount Yongzhek na tulad ng sinabi niya noon na ang Millionbok Athenaeum ay hindi naman talaga kailangan, subalit dahil nakatayo na ang gusali na iyon ay mas mainam na lang sa kanya na tumahik patungkol dito. Iniisip niya rin na maaari rin nilang gamitin ang gusali na ito, subalit ngayon ay naglaho na ito, kaya sa tingin niya na ito na ang oras para itama nila ang mali. Ayon naman sa elder ng Gunryan Sect na dumirekta na ang elder ng Mount Yongzhek sa pinupunto nito, sinabi naman ng elder ng Mount Yongzhek na kung ganoon ay paiikliin na lang niya ito. Sinabi nito na ibababa na lang nila ang Millionbok Athenaeum papunta sa isang 10,000 aklatan. Tulad ng panahon na nasa Hangzhou pa ang base ng Meriam Alliance, sa kabila ng magarbong pamagat na meron ito, hindi ba ito ay isang tambakan lamang ng sari-saring libro at teksto? Kaya mas mainam na ipadala na lang ang mga walang kwentang libro na iyon sa labas ng Alliance. Maaari nilang gamitin ang dating kinalalagyan ng Athenaeum para sa isang mas kapaki-pakinabang na gusali. Napatahimik na lang ang iba pang mga elder sa mga narinig nila. Sinabi pa nito na ito ay opinyon niya lang bilang isang elder. Para sa kanya na ito na ang perpektong oportunidad para mailipat na nila ang kinalalagyan ng gusali ng Senado. Sa pangalawang pagkakataon ay natahimik ulit ang lahat ng elders sa narinig ng mga ito. Kahit na ang Meriam High Lord ay natahimik sa sinabi ng elder ng Mount Yongzhek, gumamit ng telepathy si Meriam High Lord para sabihin kay Chancellor Bongnam na napansin niya na wala man lang kumibo sa iba pang mga elders. Sa tingin niya na pinag-usapan na ng mga ito ang usapin patungkol dito.
Ayon naman kay Chancellor Bongnam na ang lahat ng ito ay na-set up na, nagpatuloy na magpaliwanag ang elder ng Mount Yongseok, sinabi pa nito na alam naman nilang lahat na ang gusali na kinaroroonan nila ngayon ay masyado ng matanda at luma, at hindi lang iyon sapagkat ang gusali na ito ay masyadong maliit, ito ay isang kahihiyan sa awtoridad na meron ang Senado. Sa makatuwid ay itinataguyod niya na ang 5 noble houses at ang 9 sects ay gagamitin ng lugar kung saan nakatayo ang gusali ng Athenaeum. Tinanong naman ng elder ng Namgam family kung ano naman ang plano nito na gawin sa dating gusali ng Senado. Ayon naman sa elder ng Mount Yongseok na madali lang iyon, alam naman nila na nawala ng lugar ang mga taga 8th Division para pagdausan ng klase ng mga ito dahil sa pagkawasak ng Athenaeum, ang gusali na kinaroroonan nila ngayon ay pwedeng gawing bagong lugar para sa mga taga 8th Division. Kung gagawin nila yon, sa wakas ay maihihiwalay na nila ang library mula sa 8th Division na walang dahilan para pagsama-samahin noong umpisa pa lang at naniniwala siya na ito ang pinakamaganda para sa MERM. Sinabi naman ng elder ng Namgam family na kung ang gusto ba daw nito na ihiwalay nila ang 8th Division sa mga libro na pinag-aaralan ng mga ito, paanong naging maganda iyon para sa MERM? Sinabi ni Chancellor Bongnam gamit ang telepathy na mukhang may hindi pagkakasunduan ng mga elder pagdating sa ibang detalye subalit parehas ang 9 sects at 5 noble houses na sumasang ayon na magkaroon ng bagong gusali para sa Senado. Sinang-ayon na naman ito ng MERM High Lord at iyon din daw ang napapansin niya. Kaya habang tumatayo ay sinabihan ng MERM High Lord ang lahat na humihingi siya ng pasensya sa abala, may gusto lang siyang imungkahi, at ito ay ang ibang panukala kaysa sa paglilipat ng gusali ng Senado. Ang gusaling ito ay itinayo sa isang lugar na iginagalang ng lahat, maaaring luma na ito, ngunit ito ay palaging itinuturing na isang pinakakapakipakinabang na lugar para sa pagtatayo, at isa na may tradisyon, wala siyang nakikitang isyu sa mismong gusali kung luma o maliit ba ito, ang langit ay bumubukas sa itaas at ang mga lupain ay nakalatag sa ibaba. Paanong ang isang masikip na lugar na tulad ng Waryong Valley ay umaasa na maihahambing? Ito ay isang pinagpalang lugar kung saan ang karunungan at bertud ng langit at lupa ay nagsasalubong, ngunit ang pinakamahalaga, ano ang posibleng magbabanta sa awtoridad ng Senado kapag nagtipon dito ang pinakamarangal na elders ng Junguan, at kung patungkol naman sa Million Book Athenaeum, ito ay nasa gitna ng Waryong Valley kung saan nagtitipon ang pinakatalentadong mga disipulo sa Junguan, upang maging liwanag at asin ng mga disipulo ng maliliit na sekta. Sa makatuwid, kung sila ay magsasama-sama bilang isang senado upang magtayo ng isang mas engrandeng Athenaeum kaysa sa dati, siya ay tiwala na ang senado ay magiging paksa ng malaking papuri para sa mga susunod pang henerasyon ng MERM. Natahimik ang lahat sa mungkahi ng MERM High Lord. Ayon naman sa leader ng Senado na maganda ang mga sinabi ng MERM High Lord, kaya sa tingin niya na walang sino man ang kokontra sa malinaw na panukala nito. Kaya tinanong ng leader ng Senado ang lahat ng elders kung may hindi ba sumasang ayon sa panukala ng MERM High Lord. Sinabi ng leader ng Senado na nakita niya na walang kumontra dito. Kaya inanunsyo na ng leader ng Senado na ang mungkahi ng MERM High Lord ang gagawin nila para sa bagong gusali ng Athenaeum. Gayunpaman sinabi ng leader ng Senado na walang katwiran na mamuhunan ng Senado sa bagong Athenaeum na ito, dahil siya na matandang monghe ay nakakaawa. Sinabi naman ng MERM High Lord na hindi problema iyon para sa kanya, sapagkat may hindi nagpakilalang benefactor ang nag-donate na ng malaking halaga sa proposal na ito. Nagtaka ang leader ng Senado nang marinig ang hindi nagpakilalang benefactor. Sinabi ng MERM High Lord na tinanggihan niya talaga ang donasyon nito sapagkat sana ay sa tingin niya na may lihim na motibo ito, subalit may isang kahilingan lang naman ang di nagpakilalang benefactor na ito sa alliance bilang kapalit kaya tinanggap na niya ito. Nagtataka na lang ang leader ng Senado kung anong kahilingan iyon. Sa kabilang banda sa Thousand Fragrance Village ay nagulat si Lady Yon na balak mag-donate ni Yuseong ng lahat ng pera niya at ang kapalit lang nito ay ang pangalan ng gusali na iyon. Sinabi ni Yuseong na pumunta pa siya sa isang professional para lamang matulungan siya sa paggawa ng pangalan na ito. Pinagpapawisan na natahimik na lang si Lady Yon sa mga sinabi ni Yuseong. Pahabol pa ng ating bida na kung bibigyan siya ng karapatang pangalanan ng pinakasikat na gusali sa MERM Alliance sa pamamagitan lang ng paggawa ng library,
Para sa kanya ay barya lang iyon, tinanong ni Lady Yon kung bakit itong pangalan na ito ang gustong ilagay ni Yuseong. Kung may malalim na kahulugan ba ito, napaisip ang ating bida saglit, at sinabi niya na sabihin na lang nila na ito ang paraan niya para makabayad ng utang na hindi niya na talaga mababayaran pa sa pinagkautangan niya. Kung nakukuha ba ni Lady Yon ang gusto niyang sabihin, ayon naman kay Lady Yon na sa totoo lang ay di niya nakukuha ang gustong ipahiwatig ng ating bida, sa tingin niya din na hindi niya ito maiintindihan hanggang sa araw ng kamatayan niya. Sinabi naman ni Yuseong na tulad ng sinabi niya na ginagawa niya ito para sa sarili niyang konsensya, aminado din siya na hindi pa sapat ito para mabayadan niya ang pagkakautang niya. Sa isip-isip ni Yuseong na dahil kahit na gusto niyang gantihan ang Millionbok Athenaeum na nagturo at nagpakita sa kanya ng labis, o sa dull-minded sage na naghintay ng 270,000 na taon para maipasa sa kanya ang dull mind technique, wala na talaga siyang paraan para maibalik sa kanila ang kabutihan na naitulong ng mga ito sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, ang unang snow ay biglang dumating at hindi nagpakita ng tanda ng paghinto. Sa totoo lang ay ayaw niya ng ganito, ngunit sa mga panahong tulad nito, tila nagbibigay ito ng kaginhawaan. Binuksan ng ating bida ang alak habang sinasabi na ito ang perpektong araw para uminom, at habang binubuhos ang alak ay sinasabi niya na hindi niya kakalimutan ang pinapagawa ng dalawang matanda sa kanya. Nakita ni Master Honjin si Yuseong, kaya nilapitan niya ito habang sinasabi na ang alak na hawak ni Yuseong ay ang Great Sea Song dahil ang bango nito ay sumasayaw at kumakanta sa lalamunan. Sinabi pa ni Master Honjin na hindi niya alam kung para kanino niya ito inaalay, subalit ang alak na iyon ay mahusay para ialay sa mga yumao na. Tinanong ni Yuseong si Master Honjin kung ano ang dahilan bakit ito naparito. Ayon naman kay Master Honjin na kung natatakot ba daw si Yuseong na bumalik ulit siya sa pag-iinom ng alak. Sinabi naman ni Yuseong na dahil nalaman agad ni Master Honjin kung anong alak ang sinaboy niya dahil lamang sa amoy nito kahit na nasa malayo pa ito ay sigurado siya na namiss na nito ang uminom ng alak. Tumatawa naman si Master Honjin habang sinasabi na hindi nagkakamali sa bagay na iyon si Yuseong, subalit hindi siya naparito para sa sariling interest niya, naparito siya bilang Chief Instructor ng First Division at dahil na din sa tungkulin niya, sinabi din ni Master Honjin na kung alam na ba daw ni Yuseong na bumagsak ito sa klase sa 8th Division, pinagpapawisan naman ang ating bida habang nagtataka na kung bumagsak ba siya. Sa isip-isip niya na siguro kaya siya bumagsak sa kadahilanan na nagkamali agad siya ng sagot sa unang tanong pa lang sa pagsubok ng Golden Bell. Nadidismaya naman na sinabi ni Master Honjin na si Yuseong mismo ang nagkumbinsi sa kanya na hayaan ito pumunta sa 8th Division, kaya ano na lang ang mararamdaman niya nang malaman na bumagsak ito. Sa pangyayaring ito ay mapapainom ulit talaga siya ng alak, kaya ano ang masasabi ni Yuseong patungkol dito? Kung kailangan na ba talaga niya bumalik ulit sa pag-inom ng alak o sasali si Yuseong sa First Division?